Good morning mga pare koy. Long time no see. Busy lang sa trabaho. Kumusta kayo mga pare koy? Kumusta? Ngayon April April 20 na mga pare koy, no? Anong balita sa inyo dyan mga pare koy? Sa akin is paso na yung lisensya ko. Nung 18 pa. So, ibig sabihin dalawang araw na tayong paso. So baka i-renew ko to next week, no? Sa day off ko mga Wednesday. So itatrack ko din yung magkano na gastos at anong kailangan, no? Kasi mga pare ko, ako is non-pro holder ako eh. So bala kong kasi expired na ako ngayon. Bala kong mag-professional na, no? Malalaman natin kung anong mga kailangan. May exam yun eh. So di ko lang alam kung mag-renew ako na. Siguro kung mag-renew ako ng non-pro pa rin, siguro wala na exam, no? So dahil mag-upgrade nga ako, mag-professional ako, may exam daw yun. So tingnan natin kung anong mga doon, anong gagawin. So sa mga pare ko dyan na ganito din yung plano, no? Non-pro, galing non-pro to professional. So gagawin ko yung makakaya ko sa Wednesday. Kahit hindi ko na siya ma-vlog, no? Kahit i-track ko na lang, kahit summarize ko na lang, no? Kahit hindi na ako, kasi alam ko bawal sa LTO mag-vlog eh. So kung anong gagawin, anong kailangan i-prepare, no? Siyempre kailangan doon yung lisensya talaga din na original. So sana plastic na yung makuha natin, no? Kasi nung nakaraang Lunes yata yun, yung nakaraang Lunes, binalita doon sa ibang part ng LTO is may may plastic na, no? Sana dito sa Las Piñas meron na din. Sana magkaroon din dito ng plastic. Sana pagkuha natin that time, no, that day na makukuha natin agad siya, sana plastic na. I hope lang din, no? Hindi naman natin masasabi, baka papel pa rin, pero sana lang, no, plastic na. Kasi somewhere in Baguio ba yun? Baguio, may mga plastic na yung lisensya doon na binibigay, no? Sana tayo din. Tapos professional na. Sana 10 years din yung validity natin, no? Kasi wala nung natandang nahuli ako ng siguro nahuli ako dito lang sa LGU. Siguro okay lang naman yun, no? Hindi naman PG. Titingnan lang din natin kung anong doon. At sana 10 years, sana plastic, no? Pero hindi natin masabi lahat yan kasi wala pa naman. Sana lang. So kayo mga pare ko, kung na kayo, paso na kayo, mag-renew na kayo kasi kailangan natin yan. So yun ang update ko, yun ang update sa akin yan, no? Paso na ako. Nakakailang pa naman mag-drive mga pare ko ipagpaso na yung lisensya ko, no? Kasi anytime may checkpoint. Pero sa case natin is kakapaso lang naman natin, no? Alam ko may validity pa naman yan, na may konsiderasyon, no, sa ganon. Siguro kahit wag na natin paabuti ng siguro April tayo paso. So tapusin natin yung month na pag nag-May na, mahirap na yon, no? So kakapaso lang naman natin, may irarason pa tayo na ganito, may marason pa tayo sa checkpoint na kakapasok lang natin, hindi pa natin maano kasi
busy pa sa trabaho. So ayun, pero wag na natin paabutin ng May. So update ko na lang sa inyo mga pare ko kung anong mangyayari. At sa mga solid pare ko natin dyan, maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong pare ko, sa mga lumang pare ko, sa mga laging sumusuporta, maraming salamat mga pare ko. Shoutout nga pala sa mga bago nating pare ko, no? Na nakikita natin sa nagko-comment, si Palos Rider. Shoutout sa iyo pare ko. Elmer Moto TV, shoutout sa iyo pare ko. At sa mga lumang pare ko natin sa lahat-lahat ng ano dyan, shoutout sa inyo, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At improve sa channel natin. Sana makuha natin yung drone, kasi matagal ko na din talagang pangarap yung drone. Sana ma-score natin ngayong week, no? Sana ma-score natin yung ngayong week, kasi pangarap ko talaga magka-drone pare ko na malinaw, no? Na 4K na siya, no? Quality, para may pakita ko sa inyo yung kung gagala tayo, may rides tayo, may papakita ko sa inyo yung lugar, no? Kasi pag GoPro lang, as in yung ano lang din yung mapapakita, no? Tulad nito, yung point of view ng GoPro, on time lang kung saan yung nakatutok yung helmet, doon lang din nakakaano yung GoPro, no? O kaya kung gumala kayo, side trip tayo, ilagay natin siya sa stand niya, no? Pwede naman ganoon, pero iba pa rin yung may drone, no? Na sakop yung buong location, no? Lawak niya. Sa taas makikita natin yung lugar talaga, no? So I hope na makuha din natin yung drone at ma-featured natin, gamit natin dito sa vlog natin, no? So yun lang mga pare ko, sana makuha natin yung drone, kasi matagal ko na din yung pangarap na magkaroon ng drone. Dito sa main ano natin, camera setup, okay na din ako dito sa GoPro Hero 6. Okay na ako sa linaw niya, okay na ako sa audio niya, kasi may mic adapter naman tayo, malinaw naman yung pagsasalita ko. Kaya okay na ako dito. Yung sa secondary cam natin, SG cam, okay lang din yon. Kaso ngayon nga pa-duty ako, hindi ko siya nilalagay kasi minsan may katagalan din yung setup, no? Kasi nagmamadali ako ngayon, kaya hindi ko na siya nilagay dito. Next time or soon maka score tayo ng 360 dyan, no? Hindi natin alam, o kaya GoPro, no? Pero si SG cam still good pa rin naman yon. Magagamit pa rin natin siya, no? Sa mga pangdepensa, no? Kung lowbat na talaga lahat yung mga camera natin, tapos nasa lugar tayo na ano, o kaya gagamitin natin siya pang underwater, kasi maganda siya pag nasa underwater mga pare ko, pag nasa dagat o kaya nasa swimming pool, somewhere ano, pagdating sa tubig, no? Kasi may case yon, tapos malinaw yung ano, hindi naman na kailangan yung audio, medyo ano talaga, pero hindi naman natin kailangan ng audio sa underwater, no? So yun lang mga pare ko, no? Ang update natin. Samahan nyo ako sa ano, abangan nyo mga pare ko yung ano natin, rehistro, hindi, pagpa-renew pala, renew ng ating lisensya. So motor natin mga pare ko, ano na, 11,244 na yung odo. So medyo mahaba-haba na din yung tinakbo ng ating Honda Wave RSX, na still good pa rin naman siya, wala pa rin nagbago, no? Basta alaga lang talaga sa langis, on time, at wala tayong babaguhin, no? Stock, always stock lang tayo sa makina, wala tayong upgrade dyan. Okay lang tayo mag-upgrade sa accessories, no? Tulad nito mga side mirror, pero yung side mirror ko okay pa ako dyan. Wag lang talaga yung sa makina, kasi mahirap na. Stock is always good talaga mga pare, no? So ito yung wag nyong gawin sa ating mga motor mga pare, lalo na't naka FI tayo, no? So kung kayo nagbabalak na magpalit ng tambucho ng ating RSX, huwag nyong subukan, no? Kung walang eksperto, no?
Ay hirap mga pare ko, maraming nasisira yung motor dahil sa pagpapalit ng pipe. Kadalasan pa naman sa atin is pinakaunang upgrade is pipe, no? Pinakaunang upgrade na gusto ng iba sa atin pipe kasi nga yung tunog. Pero isang ano yun mga pare ko, no? Mahirap na ano yun. Maraming ano doon. Maraming nagtatalo-talo dyan sa ano. Kasi nga pag FI tayo mga pare ko, maselan yan. Kaya naka-computer ano yan, may ECU yan, no? Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang tulad ng mga ano pa bang kadalasan. Example natin yung Honda, ito Honda Click, no? Yan, kadalasan nagpalit ng ano, kailangan expert dyan mga pare ko kasi babaguhin mo yung ano nyan, naka ECU yan, mahirap yan pare ko kaya kailangan ng eksperto dyan, no? Hindi yung basta-basta lang tayo magpalit, no? Siguro kung naka-carbs tayo, tuning lang yon, tapos ano, okay lang. Pero pag naka-FI tayo mga pare ko, kaya nga sabi ko sa inyo, maselan yung FI na motor kaysa carbs. Kaya kung magpapalit man tayo ng tambucho, doon na tayo sa expert talaga na alam yung magtimpla dyan, no? Remap, magpapalit ng tambucho kasi gusto ng iba malutong yung tunog, yung iba kahit magpapakalkal, mahirap, ganun pa rin yung mga pare ko, no? Kasi may iba na yung timpla niyan eh. Tulad nito, Honda Wave RSX, naka-design to sa matipid na gasolina. Kaya pag ito pinalitan mo ng tambucho, magbabago yung mixture ng ating fuel at saka air, no? Hindi na yung naka-disenyo sa stock niya, no? Kaya posibleng magbago ano yung gasolina, mahina yung hangin. So iba na yung timpla niyan. Kaya kadalasan dyan nasisira yung ating mga FI, no? Kaya hindi naman ako sa tinatakot ko kayo, no? Ano lang to, suggestion lang to ng kahit sinong sabihin mong ano, stock is always good pa rin tayo mga pare ko, no? Ikumpara mo sa nag-upgrade, no? Syempre pag nag-upgrade ka, makukompromise yung ating mga makina dyan, no? Kasi nga pag stock is stock. Kaya pag nilong ride mo yung motor mo, mas mainam na stock lang yan siya, no? Mas maano pa rin yun. Pansin nyo mga pare ko, mas tatagal pa talaga yung motor pag stock, no? Kaysa mga nag-upgrade na syempre makina yon, no? Mas tumatagal yung motor na stock. Pansinin nyo yung mga Honda Wave na 2007 model, yung mga XRM, hanggang ngayon tumatakbo pa, no? Yung iba nga wala pa talagang ano, hindi pa talaga nababa yung makina, no? 2005 model na XRM, hindi pa nababa yung makina, alaga lang sa langis. Yan mga pare ko, no? Mas tumatagal yung motor pag stock. So kung may ano ka man dyan, ipapalit, stock pa rin. Ganun lang mga pare ko. So tatagal talaga yung motor nya. So yan lang mga pare ko, share ko lang, no? Stock is always good pa rin talaga. Kaya ngayon, papasok na ako sa trabaho mga pare ko. So maraming salamat sa pagsama sa maikling video natin ngayong araw. Yun lang, no? Kasi matagal na din ako hindi nakapag-upload. Medyo matagal-tagal na din. Kaya naisipan ko mangumusta, no? Kayo mga pare, kumusta na kayo? Comment lang kayo sa comment section natin para babasahin ko lahat yan. Pupusuan natin kung kahit anong tanong nyo, kahit anong sasagutin natin yan. Kahit about sa motor, about sa tulad yan. Kung may alam kayo, no? Kung na-experience nyo na yung Run Pro to nag-professional kayo, kung magkaroon na gastos, anong kailangan gawin.
So dito sa channel natin mga pare ko, tulungan lang tayo, no? Share ideas, no? Kasi meron akong alam na hindi nyo alam, no? Meron din kayong alam na hindi ko alam. So yun lang, at least nagkakaano tayong lahat, nagkakaisa tayong lahat ng mga riders, no? Kasi meron mga idea na gumagana pala, may mga idea sa iba, may mga alam sila na hindi natin alam, no? Tayo din may alam tayo na hindi din nila alam. So kung nag-share ideas tayo, nalalaman natin yung mga nalalaman ng iba, no? Kaya yun lang mga pare ko, maraming salamat sa inyo. At ride safe always, para walang abala. Buhay ng payapa, masarap magmotor. See you next vlog mga pare ko. Hanggang dito na lang.